Maligayang pagdating sa From Sender PH. Dito, bawat kwento ay parang liham. May kirot, saya, aral at pag-asa. Sa liham ng buhay, kwento ng puso, maririnig mo ang mga tunay na salaysay ng pag-ibig, pamilya, pagkakaibigan, pagkabigo at tagumpay. Ako si Miss M at samahan mo ako kung ikaw ay naghahanap ng pahinga, damayan o inspirasyon. Sama-sama natin pakinggan ang mga kwentong hindi kailanman naluma. Isang liham, isang kwento mula sa puso. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig. Ako po si Mika, 34 years old, at nais ko pong ibahagi ang totoong kwento ng buhay ko. Sana po ay pakinggan ninyo at baka may matutunan din kayo mula sa aking karanasan. 10 taon na po kaming nagsasama ng aking kinakasama, si Vincent. Hindi pa po kami kasal, live-in partner lang ang estado namin. Noong una, akala ko, sandali lang iyon. Akala ko, habang tumatagal, ay magpapakasal din kami. Pero heto po, isang dekada na ang lumipas at hanggang ngayon, wala pa ring kasal. Nagkakilala kami ni Vincent noong 24 years old pa lang ako. Simpleng babae lang ako noon at siya naman, isang napakasipag na lalaki. Nagustuhan ko siya dahil maalaga at sweet. Madalas niya akong hatiran ng pagkain, sabayan pa uwi, at halos lahat ng pangarap niya, sinasama niya ako. Sabi niya, balang araw daw, kami rin na magkakatuluyan. Doon ako naniwala. At buong puso kong ibinigay ang tiwala ko sa kanya. Mabilis ang naging takbo ng relasyon namin. Pagkalipas lang ng 1 taon, nagsama na kami sa isang bubong. Sabi ko sa sarili ko, baka mas mabilis pa niyang maisipan ng kasal kung makita niya kung paano ako mag-alaga, mag-asikaso ng bahay, at tumayong mabuting partner. Noon, puno ako ng pangarap. Iniisip ko na darating ang araw na yayayain niya akong magpakasal, sa simbahan man o sa munisipyo. Hindi naman ako naghahangad ng ingranding selebrasyon. Basta ba may basbas ng Diyos at formal na akong maging asawa niya, sapat na yan sa akin. Lumipas ang taon, 1, 2, 3, sa bawat anibersaryo namin. Umaasa ako na baka doon niya ibibigay ang matagal ko nang hinihintay na singsing. Pero puro salita lang ang narinig ko. Huwag kang mag-alala, mahal. Darating din yan. O kaya naman, konting ipon pa, saka na natin yan itutuloy. Paulit-ulit, taon-taon. Noong ika-4 na taon na namin, nagbunga ang pagmamahalan namin. Nagkaanak kami. Lalong lumalim ang pangarap ko na sana, iyon na ang magiging dahilan para seryosohin niya ang kasal. Pero heto't kahit may anak na kami, wala pa ring malinaw na plano si Vincent. Sa tuwing tinatanong ko siya, palagi siyang may dahilan. Mahal, wala pa tayong sapat na pera. Hindi pa ako handa. Sa tamang panahon, darating din. At dahil mahal ko siya, naniwala pa rin ako. Inunawa ko ang sitwasyon. Tinuos ko ang lungkot at pangungulila sa pangarap ko na kasal. Hanggang sa umabot na ng 10 taon ang aming pagsasama. 10 taon na parang kahapon lang nagsimula. Pero ngayon, punong-puno na ng tanong ang puso ko. Mahal ba niya talaga ako? May plano ba talaga siyang pakasalan ako? O baka naman, sanay na siyang ganito ang sitwasyon. Nalibin lang kami habang buhay. Hindi ko maitatanggi, mahal ko si Vincent. Hindi ko kayang basta na lang umalis dahil lang dyan yung anak namin. Pero minsan, pakiramdam ko, niloloko ko ang sarili ko sa mga pangakong hindi naman natutupad. Kapag nakikita ko ang ibang mag-asawa, naiinggit ako. Naiisip ko, kailan kaya darating ang araw na tatawagin niya akong tunay na asawa? Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung mali ba akong umasa. Pero ang alam ko lang, napagod na rin ako kahihintay. Hindi ko naman hinihingi ang lahat. Ang hiling ko lang, kahit simpleng kasal,
para naman may kasiguraduhan kami bilang pamilya. Para naman maramdaman ko na pinahahalagahan niya ako, hindi lang bilang kasama, kundi bilang tunay na asawa. Ngayon po, kaya ko ito isinulat at ibinahagi sa channel na ito, ay dahil gusto kong mailabas ang bigat na matagal ko nang dinadala. Baka sakali, may makapakinig at makapayo sa akin. Hindi ko alam kung ako ba ang mali dahil nagtiis ako ng 10 taon o siya ang mali dahil hindi pa rin niya tinutupad ang pangako niya. Ang alam ko lang, mahal ko siya pero gusto ko ring mahalin ang sarili ko. At ang tanong na paulit-ulit na nasa isip ko, hanggang kailan ako maghihintay? Ayan po ang kwento ng aking buhay. Isang simpleng babae na 10 taon nang naghihintay sa pangakong kasal na hanggang ngayon wala pa rin kasiguraduhan. Hello Mika, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento. Hindi biro ang 10 taon na pagsasama at ramdam namin ang lahat ng pinagdadaanan mo. Ang kasal para sa isang babae ay hindi lang selebrasyon. Ito ay simbolo ng respeto, pagmamahal at kasiguraduhan na kayo ay talagang mag-asawa sa mata ng tao at ng Diyos. Maliwanag na mahal mo si Vincent dahil nagtiis ka at naghintay ng ganong katagal. Pero tama ka rin na mapagod. Natural lang na hanapin mo ang kasiguraduhan para sa sarili mo at sa iyong anak. Kasi sa totoo lang, Mika, hindi pwedeng puro salita at pangako. Kung may gusto, may paraan. Kung ayaw, laging may dahilan. Kung totoo ang pagmamahal ni Vincent, darating siya sa puntong kailangan niyang ipakita ito sa gawa, hindi lang sa salita. Kaya ang payo namin, kausapin mo siya ng seryoso. Hindi yung biro, hindi yung pahiwatig, kundi isang tuwid na tanong. Ano ba talaga ang plano mo para sa ating pamilya? Karapatan mong malaman ang malinaw na sagot. At Mika, huwag mong kalimutan ang sarili mo. Mahalin mo rin ang sarili mo gaya ng pagmamahal mo sa kanya. Kasi kung puro hintay ka lang, baka isang araw, ikaw na lang ang nagdadala ng lahat. Tandaan mo, hindi masama ang umasa, pero hindi rin naman tama na puro ka na lang aasa. Kung sakali man na dumating ka sa puntong mapagod ka na, wala kang dapat ikahiya. Hindi ibig sabihin na wala kang halaga, kundi mahalaga ka para sa sarili mo at sa anak mo. Sana ay makita ni Vincent ang sakripisyo mo bago pa mahuli ang lahat. Dasal namin, Mika, na dumating ang panahon na maramdaman mo ang kasiguraduhan at tunay na respeto na matagal mo nang hinihintay. Salamat sa pakikinig sa isa na namang liham ng buhay. Kung naantig ang puso mo, pakisubscribe ang aming channel at huwag rin kalimutang i-like, mag-comment, at i-share ang kwentong ito. Kung nais mong ibahagi ang iyong istorya, maaari kang mag-send sa email ad na nasa baba o sa Facebook account namin. Hanggang sa susunod na kwento, mula sa puso, from Sender PH.